Malaking hamon raw ang haharapin ng bagong talagang DepEd Secretary Sani Angara ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition. Pag-usapan natin yan kasama si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi, magandang umaga din po. Opo, ano po yung reaksyon ng inyong grupo sa appointment ni incoming DepEd Secretary Sani Angara? Siguro naman yung aming napauna na namin po na pahayag sa at least ang ilagay sana sa DepEd ay yung tutor yung talagang kilala natin na galing sa sector ng education or yung mga dating teacher ng DepEd na nasa batas na posisyon na ngayon dyan sa DepEd. I mean mga dating classroom teachers pero hindi yung napakinggan ng ating Pangulo at hindi po pa rin isang official pamahalaan. Pwede natin sabihin isang politiko. So, gayon pa man, since nandiyan na po yung meron na tayong bagong secretary, ang atin na lamang gagawin po dito ay suportahan at maghanap po ng bagay na maaari po magawa sa tulong din ng ating bagong secretary. Kami po ay willing to engage the new secretary. Ginoong Basas, medyo malabo lang yung ating komunikasyon. Baka pwedeng umikat lang tayo ng konti. Pero ano po mga critical areas kaya yung dapat tutukan ni incoming DepEd Secretary Sani Angara? Narinig niyo siguro yung kanyang mga pahayag na isa sa mga tututukan niya, of course, yung benefit at yung kapakanan ng mga teachers. Well, unang-una na dyan, Sir Rafi, syempre yung aming matagal nang hinihingi na aumento sa sweldo. Mayroon na tayong talking points dyan with the incoming secretary because during his time as a senator, a legislator, isa siya sa mga mambabatas na nagpapasa ng mga panukalang batas para sa aumento sa sweldo ng mga guro. Guro papaalala natin sa kanya. At yung ibang welfare provisions ng Magna Carta for Public School Teachers na hindi pa naipatutupad sa matagal na panahon. And at least there are at least two DepEd orders na ginawa ng panahon ni VP Inday na kailangan na lamang ipatupad. Mabanggit ko lang, Sir Rafi, para clear. Ito po yung tungkol doon sa reduction of administrative tasks at saka yung overtime pay, which is also overtime pay is mandated by the Magna Carta for Public School Teachers. Wala pong policy ang DepEd hinggil dyan. Hanggang ngayon, February, naglabas yung ating outgoing Secretary Inday Sara Duterte. Pero hindi pa ito na ipatutupad. Siyempre, understood naman yan dahil papasok pa lang yung bagong school year. At yun yung ilan sa mga gusto namin i-engage sa ating bagong incoming secretary. Kagato ba kayo hihingi ng audience dito sa bagong DepEd Secretary para makipag-coordinate dito sa mga sinabi nyo, ipagpapaalala sa kanya sa mga matagal na rin naman niyang ginagawa habang nasa Senado siya. Pero ngayon, siya na ang DepEd Secretary, sana maipatupad dito. Opo, susulat na nga po kami, hindi lang namin alam, sana i-address, pero since nasa Senate pa naman siya, pwede naman namin i-address yung letter, para bago sana ang turnover ay magkaroon na po ng kwentuhan ng usapan sa pagitan po ng ating secretary at saka ng ating mga guro para at least meron na siyang reference if ever na meron siyang mga gagawin mga programa at kahit doon sa kanyang mga magiging talumpati halimbawa para naman po kumbaga maipauna na natin yung issues ng mga public school teachers so iklaro ko lang, Sir Rafi, na itong mga issues namin, bagamat most of these issues are actually welfare in nature, at parang sinasabi ng ilan na ito ay mga sectarian issues, hindi po, kasi kapag ka po maayos yung kalagayan ng ating mga guro, matitiyak po natin na magiging maayos din yung kanilang pagtuturo, at it will redound to better quality of education for our learners po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Sir Rafi. Thank you po. Si Teachers Dignity Coalition National Chairperson, Benjo Basas.